Full force po kami. We have 2,300 plus enforcers that will be on the ground, that will be managing traffic. Hindi naman po ito kasing hectic during the Christmas rush. But nonetheless, ito po yung anticipation na pagbabalik ng ating mga kababayan, lalo na po yung bakasyon sa probinsya. Yes po. Sir Bong, kamusta naman po ang lagay ng ating mga bus terminal dahil marami pa rin ang hahabol na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya para doon salubungin ang bagong taon kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay? Well, actually, Sir Gigo, nahati na po yung mga kababayan natin na pauwi ng probinsya. No? Marami po dyan nagbakasyon na as early as Christmas. Ito po yung hahabol. Yung mga hindi nakauwi ng Pasko, ito po yung mga pauwi naman ngayong New Year. Ano? At yun nga, we are prepared. We will be assisting yung mga kababayan natin, particularly in the areas of Cubao and Pasay, para siguraduhin naman po na nakakarating yung mga kababayan natin sa tamang oras sa kanilang hinahabol na biyahe na pauwi ng probinsya. Ang ano na to, Sir Gigo, well, yun nga, medyo critical areas itong areas ng Cubao at sa Pasay because of our traveling kababayans na nag-conglomerate dyan sa mga bus terminal. Ayun po. Sir, yung kasi concern din po ng mga kababayan natin na for example po, pagtapos po ng bagong taon, definitely may mga kalat po yan, no? Yung mga kababayan natin dahil po sa bagong taon. Ano po ang mga hakbang na gagawin po natin patungkol po dito, Sir Bong? Well, makikipag-ugnayan po tayo sa mga local government units at makikipagtulungan po tayo sa kanila. Pero ang concern po namin yung mga main thoroughfares saka mga high convergence areas na usually nanililinisan na po na.